Pag-offset natin dito mga kaibigan, parang ganito lang. Ito. Parang ganito mga kaibigan. Good morning! Welcome back to my channel. Andito naman tayo ngayon mga kaibigan. Mayroon naman tayong tips na ibibigay sa inyo. Sa hindi pa tayo magpatuloy, salamat ako sa taong mayroong mabuting puso na nagawa sa ating logo. Si Alvin Soy, diyan sa Alabama, USA. Thank you bro sa iyong paggawa. Salamat sa iyong mabuting puso na mayroon kang hangarin na mapaganda ang ating channel. Sa iyong pamilya dyan, God bless. Ingat kayo palagi. At saka doon sa ating mga viewers, subscriber. Dahil ito mga kaibigan, umabot tayo ng 25,900 plus. Thank you. Dahil kahit baguhan pa tayo mga kaibigan, dyan kayo laging suporta sa atin. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga viewers dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na patuloy na suporta sa atin. Dahil dito mga kaibigan, na-pressure ako na hindi ako magawa ng video na walang mga idea, tips na magkuha niyo mga kaibigan. Sa paggawa ng bahay ng mga kaibigan na mahirap, pero pinasimple natin mga kaibigan, parang magaya niyo. Kiusap ko sa inyo na pakishare naman sa iba para makatulong naman kayo sa akin at kayo din sa iba. Ito lang mga kaibigan, panoorin natin ang paggawa natin ng pintuan. Tara. Pagkatapos natin dito maghulog mga kaibigan, hindi natin gagalawin to. Kapag magalaw natin ito, hindi iyon ma-align doon. At saka dito. Ito, pinakita ko lang to sa inyo. Kapag baguhan pa kayo maggagawa ng pintuan. Pero kung master na kayo mga kaibigan, pwede na hindi ninyo hulugan kasi pag sight ninyo mga kaibigan, makita na ninyo kung tabingi ba siya o hindi. Kapag baguhan pa tayo mga kaibigan, kailangan makahulog siya. Parang maiwasan natin ma-disalign ang ating pintuan. Ito, pinakasigurado to na pag mahulugan natin, sigurado to mga kaibigan na align ang pintuan paggawa natin. Dito na tayo magpipitik, umating. Ang kapal nito mga kaibigan, 4 cm to, kapal nito. O mga kaibigan, baka sabihin yan sa ating mga kaibigan dyan na hindi na uso yung magpipliner kasi circular ang gagamitin. Kawawa naman mga kaibigan yung mga panday na walang mga circular, at ito tinuturo ko to kasi marami mga panday dyan na planer lang ang gamit, at saka mas mura lang bilhin ang planer kaya doon sa mga circular.
mag-change tayo ng blade. Ito na blade pang pakinis to. Ito yung pang-samper natin, yung pang-kanal. Tingnan nyo ang pang-kinis natin. Ito, hindi yon straight, kunting curve yung mga kaibigan. Ito yung matuwid na blade, matuwid na blade to, kasi mahirapan tayong mag-samper kapag hindi matuwid ang ating blade nga gagamitin. Ito ang guide natin paglagay natin ng blade. Ito ang control niya mga kaibigan, paglagay natin ng blade. Kasama to sa pagbili natin, at saka ito kasama to sa pagbili, yung mga tools natin. Ganito lang pagkalagay kapag wala pa kayong alam. Lagay dito, tapos itong takip. Huwag natin kalimutan mga kaibigan, itong wire natin, ito kailangan naka-unplug to, baka mag-start to, baka mapindot dito mga kaibigan. Delikado, hindi lang masyadong maigpit, tama-tama lang. Lost thread yung thread mga kaibigan kapag sobrang higpit. Ganito ang pagkalagay. Katapos i-check natin ang nauna nating blade, baka mayroon tayo nalimutan. So i-check natin kung pantay ba ang higpit niya. Kapag wala pa kayong alam mga kaibigan kung paano tayo maglagay sa ating guide pag hasa natin, ito lang. Ito. Mayroon naman siyang sangitan doon. Ito na. Pagkatapos magsasamper naman tayo, itong guide natin, nagawa tayo ng extension. Ito kahoy, ang kasama sa pagbili mga kaibigan, ito lang guide to pagsasamper. Lagyan natin ng extension dito, lagyan natin para mahaba-haba, para matuwid siya kapag magsamper tayo. Tingnan nyo, magsasamper tayo ngayon. Ito lang sa wala pang alam. Tapos pita natin dito. Pakita ko lang to sa inyo doon sa wala pang alam. Pagkatapos nilagyan ko ng guma. Parang hindi to gumagalaw, kasi kapag wala tayong itatali dito, gumagalaw. Lagyan natin ng pako dito, kaya parang hindi ito gabal pagsamper natin. Mahirap ito mga kaibigan, hindi pantay ang kapal nitong ang plywood na bili namin, hindi pantay, ganang mahirap. Ito guide to sa ating samper. Ito may kaibigan, parang hindi matatanggal, lagyan ko ng guma. Ito, kahit anong galaw pa dyan,
Hindi na yan matatanggal. Tapos na tayo ng cleaner. Kailangan magsimbola tayo. Kapag maglagay tayo ng patungan dito mga kaibigan, kailangan naka-align siya doon sa kabila. Kapag hindi siya align, tapingi ang ating pintuan pagkagawa. Kahit hindi siya nagbilado mga kaibigan, basta align ang doon sa kabila. Okay na yun. Yan ang ating tandaan. Kapag naka-assemble tayo, kailangan naka-align po ng dalawa. Sisilipin lang natin. Kailangan mga kaibigan, katingan natin ng konti dito para hindi tayo mahirapan sa pagpapasiting dito sa ating 45. At saka dito mga kaibigan, tingnan nyo ang ating ginawa. Mayroon tayo mga brace inilagay dito. Ito ang tips ko sa inyo, kahit kayo lang mag-isa mga kaibigan, kapag ganito inyong ginagawa sa pag-assemble ng pintuan, hindi kayo mahirapan kasi hindi po gumagalaw kasi naka-fix siya at saka naka-brace. Ito, tingnan natin. At saka dito, kailangan ang ating patungan dito mga kaibigan, kung pwede nakapantay siya parang hindi magtabingi ang ating pintuan. Kukurari natin. Ito normal ito na hindi ito magkasya diretso. Ito ang gagawin natin. Singitan natin dito. Mag-ating pa. Saka dito naman tayo sa kabila.
Tatlo lang ating lagay dito. Matibay na to. Shout out sa aking mga kasamahan, mga vlogger dyan. Panalangin ko sana maraming sumuporta sa inyong mga channel. RJ Calvo TV, Renz Bot Vlog, Jovito de la Mata, Pinoy Matic Channel, Patrick Gavin TV, Bibi Nicole, Street Smart, Bunjak Vlog. Sana makamit nyo rin ang iyong pinapangarap. Ito mga kaibigan, nag-offset naman tayo dito. Kapag walang batak ang ating pintuan nga gagawin para maiwasan natin malaking puwang din doon sa kilid, mag-offset tayo gaya paggawa natin doon sa nagkikisami tayo. Parang ganito rin mga kaibigan, itapat lang natin dito sa ito. Sinasadya ko to mga kaibigan, itapat natin parang hindi to gumagalaw. Kahit gaano kalaki ang sukat dito mga kaibigan, gaya nito, ito rin ang ating gagamitin pag offset natin dito mga kaibigan. Parang ganito lang. Ito ang gagawin natin. Parang kung mayroon man siyang puwang sa gilid mga kaibigan, hindi na masyado. Baka nagproblema kayo, hindi kayo magpakasya doon kapag magawa kayo ng pintuan. Simple lang ito mga kaibigan. Sabi sa iba, matagal lang konti siya, pero sigurado siya maganda ang ating ginagawa. Tingnan. Pagkatapos ikakat natin. Kapag pitik lang ating gagamitin mga kaibigan, magsasukat lang tayo. Hindi natin maiwasan baka baluktot tong pagsasampir natin. Kakatingan natin dito kasi pangit ang nabili nilang plywood mga kaibigan. Ganon din ang pagkakating natin. Ito mga kaibigan, tinuturo ko sa inyo, hindi ibig sabihin gagayahin nyo, pero kung gusto kayo hindi kayo mahiya sa ginagawa nyo, pwede man sundin nyo. Medyo may katagalan ng kunti, pero hindi na kayo mahiya sa resulta nito. Ito ang may-ari. Ginagawa ko dito. Siksi. Kapag ikakat natin dito mga kaibigan, magsusukatan tayo. May tendency malaki ang puwang. Kapag walang batak o walang pintura ang ating pintura na gagawin, ito ang gagawin natin. Parang hindi tangit tingnan. Nah, mga kaibigan, tatap-tap na tayo. Ito mga kaibigan, kapag matuwid ang samper nyo mga kaibigan, pwede naman hindi ninyo i-offset gaya yung nakita ninyo. Kasi ito yung tinuturo ko sa inyo mga kaibigan. Ito lang yun kapag baluktot ang kahoy na yung ginagawang frame. Yun ang gagawin ninyo. Parang hindi masyado malaking puwang doon sa kilid. Parang maganda siya tingnan.
ito, mamarking tayo dito. Pangit hindi. Ito mga kaibigan, nagmamarking lang tayo dito kasi pangit tingnan kapag maglilinya tayo dito kapag wala pang pintura. Baka magtanong kayo sa akin mga kaibigan, itong kahoy na ginamit natin 2x3 ito mga kaibigan, at itong plywood natin ginagamit 5mm. Ito mga kaibigan, dito natin ilagay ating doorknob. Lalagyan natin ng mga kaibigan kasi ang butas sa ating doorknob dito. Ganyan ang pagkagawa. Ang pagtatap-tap natin dito mga kaibigan, the same process pa rin. Nakita nyo kanina mga kaibigan, hindi na natin ito i-video kasi mahaba ng oras. Magkakabit pa tayo doon sa pintuan at maglagay pa tayo ng doorknob. Mahaba ng oras. Ito na mga kaibigan, magkakabit naman tayo ng pintuan. Tuturo ko sa inyo ang simple paraan sa pagkakabit ng pintuan. Baka wala pa kayong alam dito, lalo na sa mga baguhan. Ito na mga kaibigan, nagmamarking na tayo dito. Tapos lagay tayo ng hinges dito. Mga kaibigan, ang hinges na ginamit ko dito, mayroon kong available dito na hinges na 3x3. Dapat dito mga kaibigan, lalo na sa mga malaking pintuan is 4x4. Ito ngayon, ang ginamit natin dito is 3x3 lang kasi maliit lang to. Ito mga kaibigan, hindi ko to natapos kahapon kasi madilim. Alam nyo naman kaibigan, mayroon tayong trabaho doon sa probinsya. Itong trabaho ko dito, hindi to madalas kong tinatrabaho. Sinisingit ko lang to mga kaibigan, parang makatulong naman ako sa inyo kapag wala pa kayong alam kung paano to gagawin. Hindi to barina ang ginagamit natin dito mga kaibigan kasi para sa akin, kapag nag-umpisa pa lang kayong nagawa mga kaibigan, sigurado ko wala kayong mga gamit. Ito, pakita ko sa inyo, kapag barina ating gagamitin dito, paano na lang kung mag-umpisa pa kayo wala kayong barina. Ito lang ang gagawin nyo, manual mga kaibigan. Ito mga kaibigan, pinakita ko sa inyo kasi mamarkingan natin dito saka dito mga kaibigan, parang masintro natin mga kaibigan dito ang pagbubutas natin. Kasi mahirapan tayo kapag hindi natin butasan ng pako sa pag-screw mga kaibigan. Itong gamit kong hinges mga kaibigan,
luspin ito mga kaibigan. Matanggal tong pakita ko maya sa inyo. Maya. Kapag mabutasan nyo mga kaibigan, hindi na ito gumagalaw yung hinges. Ganon pa rin dito mga kaibigan. Ganon pa rin ang ating gagawin dito. Tsaka sintro lang natin pag pako. Parang hindi magtabing yung hinges natin. Siguraduhin lang natin mga kaibigan, pag magpako tayo, parang ganito lang kalalim mga kaibigan. Hindi natin mas laliman pa sa screw natin kasi hindi na iha matibay. Pagpapako tayo, ito lang. Ati lang estimatein nga ganito lang ang lalim niya. Dito naman tayo mga kaibigan sa jam. So mga kaibigan, sinadya natin maliit ang kunti ang hinges nilagay natin dito kasi temporary lang ito na pintuan. Bibili pa ang may-ari nitong kwarto ng pintuan na panel door. 4x4 na hinges ang gagamitin dito. Ito ngayon, maliliit lang ito na quarters door. Ito lang muna ang ikakabit namin. Baka mag-comment naman ng mga marunong dyan na bakit ganyan, yan ito. Kasi ang may-ari nitong kwarto mga kaibigan, wala pang sahod. Temporary lang muna to. Itong door dyan mga kaibigan, ito yung nakita nyo na nilagay natin. Ang comment sa iba mga kaibigan, bakit daw hindi natin nilagyan ng adhesive o stick wheel mga kaibigan, hindi daw matibay. Ano siya na hindi matibay mga kaibigan? Na-press ito sa piling. Naka-press siya. Wala namang humihila dito mga kaibigan. Nakita naman niyo mga kaibigan kung gaano karaming pako ang nilagay natin dito sa pag-spike natin dito sa ating jam. Matibay ito. Hindi ito basta-basta matutuklap mga kaibigan. Unang-una, walang humihila dito. Pintuan lang ang pinubuhat ito. At shoutout din sa ating mga kaibigan supporters dyan. Rex Punla, Basti Rizon, Neil Jan General, RJ Malaka, Jobin Bibuso, Wiljen Alabado Marfil, at saka sa lahat ng trabahante dyan sa DMCI Construction, lalo na kang Ernesto GR Gabiaso. Thank you sa patuloy niyong pagsuporta. So mga kaibigan, ito lang muna ating ilalagay dito sa ibabaw. At saka dito, i-actual natin. Dito. Actual natin pag mamarking dito. Parang ganito mga kaibigan. Ito ang gagawin natin dito mga kaibigan. Ilalim mga kaibigan. At saka dito sa ilalim mga kaibigan. Hindi yan mag-i-error mga kaibigan kasi actual yan. Kahit pa ilang hinges pa ilagay natin dito, lalagyan dito at saka dito mga kaibigan kapag ganito ang pagkagawa. Hindi ka maguri mga kaibigan na hindi yan tumatama kapag ganito ang pagkagawa. Tatanggalin muna natin. Final lang natin mga kaibigan. Itong video ko mga kaibigan, hindi ito tingi. Isang bagsak lang ito mga kaibigan. Parang hindi ilugi ang panonood nyo dito sa aking mga video. Itong mga video ko mga kaibigan, kapag masundan lang nyo to, sigurado mayroon kayong matutunan dito. Marami na tayong mga video na upload mga kaibigan, makatutulong to sa inyo kapag panoorin nyo. Itong video na to, ika-24 na video na to mga kaibigan. Kadalasan sa aking mga video mga kaibigan, nagtuturo ito kung paano gagawin. Na simple lang ang pagkagawa sa aking mga video.
Kasi ang pakay natin dito mga kaibigan, makatulong sa wala pang alam sa paggawa. Gaya nitong paggawa ng plasdor. Kapag nagustuhan nyo mga kaibigan ang ginawa natin, pag-share naman sa iba. Parang ito lang ang hinihingi ko sa inyo mga kaibigan. Parang pabuyan nyo sa akin. Parang hindi lang kayo ang natulungan natin. Kasi dito sa mundo mga kaibigan, vice versa tayo dito. Makatulong ako sa inyo, kayo makatulong din sa akin. Ginagawa ko ito mga kaibigan, hindi lang parang ako lang matulungan nyo, pati din kayo mga kaibigan. Ito ngayon, maglalagay naman tayo ng doorknob dito. Kapag wala pa kayong alam mga kaibigan sa paglalagay ng doorknob, ituturo ko sa inyo pinakasimpleng mga paraan. Dito mga kaibigan, wala tayong ginagamit dito na electronics, kaya ng handrail. Kasi kadalasan sa mga baguhan pa nga mga nagawa mga kaibigan, walang mga gamit. Kasi mano-mano lang to mga kaibigan. Pakita ko sa inyo, mano-mano lang ating paggawa, parang masundan nyo. At kahit wala kayong mga gamit na mga electronics mga kaibigan, kaya nyo gawin. Ito mga kaibigan, ang height kadalasan sa paglalagay ng doorknob is 1 meter. Dito, kasi mayroon tayong bridging dito mga kaibigan. Ibaba lang natin ng konti. Kasi adjust man to ng door lang mga kaibigan. Ito mga kaibigan, pag-layout tayo. Ito mga kaibigan, ang butas natin gagawin hindi round. Marami namang klase mga kaibigan ang doorknob. I-actual lang natin mga kaibigan ang butas natin. Dito lang banda. Ito lang banda mga kaibigan. Kasi magbubutas tayo dito. Ang lapa dito is yung lapa dito 2.1. Luwagan lang natin ng konti. Ito punto natin mga kaibigan. Ito mga kaibigan 1.1 ang sentro natin. Tuwal natin parang ganito. At saka bubutasin natin. Mag-layout naman tayo dito, magbubutas tayo dito. Kuhanan natin ang sentro. Ito yung sentro mga kaibigan. Lalagay tayo ng round dito. Ang round dito is 2 cm. 2 cm ito mga kaibigan. Itong 2 cm ang bubutasin natin dito. Ang gamit natin 1/4 ng tigid. Mayroon namang pangbutas dito mga kaibigan. Ito lang ginagamit ko mga kaibigan. Kapag baguhan kayo, ganito ay yung gamitin. Wala naman tayong gamit na pambutas na handrail mga kaibigan. Nasadya ko to para lahat ay matuturuan, pati mga baguhan. Lahat ng video natin mga kaibigan, concern ko yun. Yung mga baguhan, hindi na ko concern yung mayroon ng alam. Bahala na sila o mag-criticize sila sa akin na hindi na uso itong pagbubutas na hindi pang gagamitin. Kasi marami namang nagtuturo dyan na handle lang ginamit pagbutas. Doon sila manood, hindi dito. Tapos na tayong magbutas dito. Kapag baguhan pa kayo, hindi pa kayo nakakita na ganitong uli na doon ng mga kaibigan. Ito lang ang pagbubutas. Ito, baon natin ng konti dito. Mga kaibigan, dito ang sukat natin. Babaon natin ng konti. Paglagay natin mga kaibigan, ganito yon. Ipupus natin ng konti dito mga kaibigan. Parang ganito. Parang magkasya.
Pupus natin ng konti dito. Kapag di natin ipupus mga kaibigan, hindi air pumapasok. Kapag ipupus natin, pasok siya. Ganyan lang. Ito mga kaibigan, mayroong control sa lock dito. Dito natin ipapasok sa maliit na butas. Parang ganito lang mga kaibigan. Dito natin i-screw mga kaibigan. Hanapin lang natin doon sa ilalim. Ito mga kaibigan, naman tayo nagkakabit dito ng pintuan. Nakita naman nyo lahat mga kaibigan kung paano natin ito ginawa. Kapag nagustuhan nyo ang ating video mga kaibigan, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para updated kayo mga kaibigan sa mga susunod pa nating mga video. See you on my next video. Bye.